Sa video na to, pag-uusapan naman natin yung tinatawag na probability distribution. Specifically, yung probability distribution ng mga discrete na random variable. Okay? So, before we start, i-define muna natin tong dalawang term na to. Pag sinabi nating sample space throughout this video, pag sinabi nating sample space, ang tinutukoy natin doon is the set of all possible values or outcomes. Okay? Set of all possible values or outcomes. So, pag sinabing sample space, may event ka, lahat ng pwedeng mangyari, that is your sample space. Now, when we say probability distribution, it is a distribution. When we say distribution, no, it could be a table, graph, or formula, or a function. Okay? That indicates all possible outcomes, yung sample space, along with its corresponding probabilities, no? Yung probability ng bawat isang outcome, possible outcome. Okay? And yung pag-uusapan natin today, o sa video na to, is yung table na probability distribution. Okay? Paano ba tayo bubuo ng probability distribution table? Okay. So, sa probability distribution, number one na tatandaan natin is ina-assign natin, no? Nag-a-assign tayo ng capital X as the random variable at saka yung P of X or P of capital X as the probability of each outcome. Okay? Itong X, yan yung mga possible outcomes. Yan. Of the random variable. Okay? P of X, ayan yung probability of each possible outcome. Okay, take note, yung gagawan natin ng probability distribution in this video ay yung mga random variables na discrete lamang, no? Discrete lamang. Wala muna tayo sa continuous. Okay? So, paano ba tayo gagawa ng probability distribution? Bago tayo pumunta sa paggawa pala, no? Itong itsura example na itsura ng probability distribution. Andito sa taas yung X, yung ating random variable, no? Tapos, sa baba yung corresponding probabilities. Okay? Tapos, gagawa tayo ng table. Yan. Tapos, dito nakalista ngayon yung mga sa taas, dito nakalista yung mga possible outcomes. Yan. Andyan yung mga possible outcomes. Dito sa baba, syempre, yung probability nakatapat nila. Okay? Ano ang probability na tong outcome na to? Dito mo ilalagay. Probability na tong outcome na to, dito mo ilalagay sa baba. Okay? Yan. Okay, so parang nililista natin yung sample space dun sa taas, tapos yung probabilities ng bawat outcome sa baba. Okay? So, paano ba tayo gumagawa or nagka-construct ng probability distribution table ng discrete random variable? Okay, so consider natin tong situation sa baba. Okay? So ang variable in consideration natin is the arrival to school for the next 3 days. Okay? So pag sinabing arrival to school, ang tinutukoy natin diyan is yung kung late ka ba or on time dumarating. Okay? So, first of all, para mas mapasimple natin, si late, assign natin yung letter na L. Tapos si on time, assign natin yung letter na T. Yan. Okay? Bakit natin na-assign? Ganito kasi yan. Step 1 sa paggawa ng probability distribution is, sulat natin, step 1, Step 1, identify
the sample space tapos gagawa tayo ng distribution. Ibang klaseng distribution to frequency distribution ang gagawin natin. Okay? Anong frequency distribution? Parang ganito lang din, pero ang ilalagay natin sa baba ay frequencies, no? So, gawin natin. Ano-ano yung mga sample, ano-ano muna pala yung mga possible outcomes natin, no? Para ma-identify natin yung sample space, kailangan ma-identify muna natin yung possible outcomes. Okay? So, sabi dyan, i-consider natin yung arrival mo sa school for the next 3 days. So, meron tayong day 1, day 2, at day 3. Okay? Outcome number 1, lahat yung 3 days na yan, puro late ka. Yan yung mga possible outcomes natin. Iniisa-isa natin. Outcome number 2, late ka sa 2, pero on time ka sa pangatlo. Kaya naman, late ka una, on time sa pangalawa, late uli sa dulo, sa pangatlo. No? Pang-apat na outcome, on time ka sa unang araw, late ka sa pangalawa at pangatlo. Panlima, next outcome, on time ka sa pangalawa, late sa pangatlo. O kaya naman, on time ka sa una, late sa pangalawa, on time ulit sa dulo. Or, pwede rin naman, late ka una, tapos on time ka sa sumunod na 2. And finally, pwede yung final possibility, on time ka from day 1, day 2 to day 3. So, ilang possible outcomes yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Meron tayong 8 possible outcomes. Dahil 8 outcomes yan, kada isa dito, no, etong una, may 1/8 na possibility na mangyari. No? Ito, 1/8 din na possibility na mangyari na late on time ang pagkakasunod-sunod ng arrival mo, no? So, bawat isa dyan, 1/8 ang possibility. 1/8, 1/8, 1/8. Yan. Okay? Ngayon, pwede yung tingnan natin dyan, yung number of late or yung number of on-time arrivals. Okay? So, yun ngayon yung pwede natin gamitin na discrete random variable. Yung number of late o kaya yung number of on-time arrivals. Okay? And for this discussion, ang tingnan natin yung on-time arrival. So, yun ngayon yung magiging natin. Magiging random variable. If we have x as the random variable representing the number of on-time arrivals. Ano? Okay. So, yun ngayon yung gagawa natin ng probability distribution. Yung x na random variable. Okay? Ano ngayon yun? Bilangin natin, no? Tingnan natin ngayon. Kung ang binibilang natin is yung on-time arrivals natin, bilangin natin per outcome. Ilan ang on-time arrivals natin. Dito sa outcome 1, wala tayong wala tayong on-time arrival. So meron tayong isang 0, no, na on-time arrival. So isa na 'yan na value na pwedeng i-assume ni x. Again, we are looking at x as representing the number of on-time arrivals. So, yun ang binibilang natin. Ano-ano yung mga possible counts, no? Yan. So, sa una, meron tayong 0. So, isang, isang possible value. Sa pangalawa, pangatlo, pang-apat, meron tayong tig-isa.
So that's another possible value of x. No? Yan. Tapos, sa 5, 6, 7, meron tayong tigda dalawa. So that's another possible count of number of time on time arrivals. Tapos lastly, sa pangwalo, 3 beses na on time. Okay? So all in all, the possible na counts ng on time arrivals na pwedeng mangyari ay either wala kang on time, 1 beses ka on time, 2 beses ka on time, or 3 beses ka on time. Yan ang ibig sabihin niyan, no? So ito ngayon yung sample space natin ng random variable na number of on time arrivals. Yan yung sample space. Yan ang gagawa natin ng frequency distribution. Okay. Ano ngayon yung frequencies niyan? Gawa natin ng frequency table. Okay, ayan. So, lista natin sa taas, 0, 1, 2, 3. Yan. From the original sample space, ilang beses ba nagkaroon ng 0 on-time arrivals? Ito lang naman, di ba? Ito lang, outcome number 1. So, for that possible value, 1 beses lang siya pwedeng mangyari. Isang possible outcome lang. Ngayon, yung 1 beses ka na on time, 3 yung possible outcomes, no? Yung 2, 3, at saka 4. So, ang frequency natin dyan ay 3. Yung 2 beses kang on time, ang possible outcomes natin dyan ay outcome 5, outcome 6, and outcome 7. So, meron din tayong 3 possible outcomes or 3 frequency. Finally, yung 3 beses kang on time, 1 possible outcome lang, no? So, ang frequency natin dyan ay 1. Yan. So, tapos na tayo sa step 1. Na-identify na natin yung sample space nung random variable, ha? Nung random variable. Tapos, nagawa na natin ng frequency distribution. Ano ngayon ang next? Usog tayo pababa. Okay. Tapos, palitan natin ng kulay. Step 2. So, expand tayo dito sa baba. Step 2. 3 steps lang naman yan, eh. Okay, step 2. Find the probability. Find the probability of each possible outcome by dividing each the respective frequencies by the sum of the frequencies. Okay. So, copy lang natin to, no? Copy. Sige, ayaw niya. Ayun. Tapos, lagay natin dito. Okay? Sabi dyan, step 2, after natin gawa ng frequency distribution, yung individual frequencies, i-divide sa sum. So, kukunin muna natin yung sum. Ang sum ng frequencies natin ay 1 plus 3, 4, plus 3, 7, plus 1, 8. So, bawat isa dyan, 1, 3, 3, 1, i-divide by 8. Okay. So, ang mangyayari nyan, wait, usog na natin to. Yan. Usog natin dito. Ngayon, yung probability na yan, probability ng bawat isa dyan is just the frequency
divided by the sum of the frequencies. So, itong frequency na to, 1 over 8. O, yan ngayon yung probability nung 0 on time. Ito, 3 over 8. Yan ngayon yung probability ng isang beses kang on time. Ito, similarly, 3 over 8 din siya. So, ibig sabihin, 3 over 8 ang probability na maging on time ka ng 2 beses. And finally, yung chance na 3 beses kang on time is also 1 over 8. Okay? So, yan na. May probability na tayo sa bawat isa sa kanila. Step 3 na tayo. Step 3. Ano yung step 3 natin? List the possible outcomes and its respective probabilities. Yan. So, kanina, frequency distribution, papalitan lang natin yung nasa baba. So, ito na tayo. X, yan yung random variable natin. Lagyan natin ng label, no? So, ano ba yung X natin? It is a random variable representing the number of on-time arrivals or number of days on time. So, yun lalagay natin dito. Number of days on time X. Kasi yun si X, no? Diba, random variable yan, eh, oh? Number of days on time. Hindi mo alam kung on time ka o hindi. And sa baba, syempre, is the P of X, probability of X. Yan. Tapos, gawa natin ang table. Yan. Sa taas, yung possible outcomes. Okay? Posibleng wala kang on time, posibleng isa lang ang on time mo, posibleng 2 beses ka on time, at posibleng 3 beses ka on time for 3 days. At ang probabilities niyan, kay 0 ay 1 over 8, kay 1 ay 3 over 8, kay 2 ay 3 over 8, at kay 3 ay 1 over 8.